Sa temang lalawigang huwaran ng pamahalaan, tahanan ng dakilang lahi, sentro ng kasaysayan ng bansa, Bulacan sa daigdig ay ibandila. Pinasimulan ang pinakamaningning na pagdiriwang sa ating lalawigan, ang Singkaban Fiesta 2012. Ang Singkaban ang tinuturing na mother of all festivals ng mga Bulakenyo. Singkaban na nangangahulugang arkong kawayan na palamuti ay simbolo ng isang kapistahan. Higit pa sa pagdiriwang na ito ay ang pagtatampok sa mayamang kasaysayan at kultura ng ating lalawigan na inilahad sa iba't ibang larangan ng sining. Abangan natin ang napakaraming aktibidad sa taunang pagdiriwang na ito at saksihan ng ngiti sa bawat Bulakenyong nakikisa rito. Lahat ng yan ay ating matutunghayan dito lamang sa nag-iisang programang panlalawigan, Galing Bulacan. Masayang ipinagdiwang ng mga Bulakenyo ang Singkaban Fiesta 2012. Ang formal na pagbubukas para sa kapistahan ay naganap noong ika-10 ng Setyembre sa harap ng Capitol Building na pinangunahan ni Gov. Willie Sampu ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan at mga hepe at kawani ng pamahalang panlalawigan. Ito ay sinimulan sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa sa pangunguna ni Bishop Jose Oliveros na sinundan ng panimulang programa at pagbubukas ng mga exhibit. Ang Singkaban natin ay sumisimbolo sa isang arko na yari sa kawayan sapagkat ito'y itinayo 114 years ago nang managumpay ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagkakaisa, pag-uunawaan at saka itong promotion of our rich history, culture and heritage. Ito ang pinalulutang natin. Ang ating pagdiriwang ngayon na may temang lalawigang huwaran, ang pamahalaan, tahanan ng dakilang lahi, sentro ng kasaysayan ng bansa, Bulacan, sa daigdig ay ibandila, ay katatampukan ng iba't ibang programang naglalarawan sa mayaman at makulay na sining at kalinangan ng ating dakilang lalawigan, gayun hindi na mga produktong tunay na may pagmamalaki sa ating bansa at buong daigdig. Okay naman, masaya at saka talagang ma-enjoy ka. Taon-taon kasi ginagawa ito dito sa Bulacan. Talagang nasisiyahan kami kaya taon-taon nandito kami umaattend. Singkaban. Masaya at saka maraming tao. Tapos taon-taon kasi ito ginaganap dito sa Bulacan. Saka nakaka-enjoy. Tampok din ang pagbibida ng angking talento ng mga Bulakenyo sa iba't ibang larangan, tulad ng pag-arte, pag-awit, pagsayaw at maging sa pagpapamalas ng angking kagandahan. Nandyan ang float parade na mula sa iba't ibang pribadong kumpanya. Ang parada ay nagmula sa Bulacan Sports Complex hanggang Capitol Grounds. Makinang naalahas sa may kawayan. Kalumpit dumaong ang Kristyanismo, marilaw dambana ng kalwalhatian, malulos duyan ang Republika. Salubungin ang silahis ng araw, busan ang puso't diwang bayani, tumingala sa langit na mukha, pamagiting na Bulakenyo, ibandila ang ito.
islap ng Lord sa garay, San Ildefonso nasaganang kabukiran, sa Rafael Baluarte ng Kagitingan. Bumida rin ang mga panaderong Bulakenyo kung saan ipinakikita ang gulay na malunggay bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng pandesal ng lalawigan. San Jose del Monte, hagdanan ng Itinampok din ang kapeng Bulacan na produkto mula sa bayan ng Doña Remedios Trinidad o DRT. Ang trade fair naman at mga exhibit ay formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony sa pangunguna ni Govili at mga opisyal ng provincial government. Ang Tatak Bulakenyo Trade Exhibit ay pagpapakilala sa lahat ng produktong gawa at matatagpuan sa ating lalawigan. Minasa ng kaularan, ang gataluyan ng kabuhayan, Santa Maria, ilaw ng kalangitan. Alugugin ang silanis ng araw, buksan ang puso't diwang bayani, tumingala sa langit na bukal, umagiti na Bulakenyo, ibandila ang lingkod, kamanan ng lahi. Mabuhay na lalawigan, singkaban, sining at kalinangan. Mabuhay ang sambayanan, mabuhay ang Bulacan, singkaban. Mabuhay na lalawigan, singkaban, sining at kalinangan. Mabuhay ang sambayanan, mabuhay ang Bulacan, singkaban. Mga gemstone at saka yung mga iba-iba, yung mga original stone at saka mga clips, mga headband. Lahat ng klase ako talaga gumagawa. Depende kasi like this yung hawak ko. Ito amethyst ito, original amethyst siya talaga na stone. 350 lang ito. Pinaka-specialty kasi namin is pastillas, gawa sa gatas ng kalabaw at saka yung mga makapuno. May mga variety of flavor sila. Meron langka, ube, buttermilk, tsaka yung sugar base lang na makapuno. Meron kaming bizcocho, lengua de gato, lahat ng sweets. And of course, sampalok. Kung gusto mong maasiman, salted sampalok. Husay at galing naman sa pagpipinta ng mga Bulakenyong alagad ng sining biswal ang itinatampok sa Lakan Sining Painting Exhibit. Para mapalakas yung sining visual sa buong Bulacan, nag-iengganyo tayo ng mga batang artist na sumali sa amin at maturuan namin sila ng mga bagay-bagay na pang-sining. Ito acrylic to, pero yung pinaka-major work show is acrylic on oil acrylic on canvas with wood relief. Yung tinatawag kong 3-dimensional painting. Tulad itong gawa ko rito, hindi ito yung talagang style ko, kundi itong style na to galing to. Isang building to sa New York na ginawa ko katapat ng Grand Central. Tungkol siya sa isang bata na yung ginagawa niya tuwing tag-araw. Kasi dinodrawing niya yung kalabaw na national symbol natin. Itinampok naman ngayong taon ang Bulakenyong bayani at alagad ng sining na si Eusebio Roque o mas kilala bilang Maestrong Sebio na may malaking naiambag sa ating kasaysayan para sa Dakilang Bulakenyo series. Isang linggong pagtatanghal naman na nagpapakita sa pagkakatatag ng Republika ng Kakarong Desili ang pinangunahan ng Baraswain Kalinangan Foundation Incorporated. Giginto halamanan ng lalawigan, o bando sa yamanang. Ang isa sa layunin natin ay maging popular ang Bulacan sa buong mundo. Yan ang tema ng ating pagdiriwang singkaban ngayong taon. Kaya ang gusto natin itong Kakarong bilang pangunahing republic ng bansa ay ma-highlight sa history, ma-highlight sa kamulatan ng mga kabataan ngayon na mayroon talagang Kakarong Republic. Kung ikaw ay may taka, tumuli ka! Kung
Umalis ka na! Binabati kita, Sergio. Mahusay ka. Nakita ko ang pagnanais mong makaisa ng aming kilusan. Binibigyan pa kita ng pagkakataon upang umatras. Pagpapatuloy ko po ang pag-anib sa samahan ng kataas-taasan kagalagalangan tutibulan ng anak ng bayan. Alam mo, sabi ko nga kanina habang nanonood kami, kailangan tong makita ng bawat pandiyenyo. Gusto kong dalhin sa sarili kong bayan. Simply because iba yung binabasa sa pinapanood. Sobra-sobra. Para kang bumalik talaga kung ano yung panahon nila yung Sergio Roque. Sa bayan ng Santa Maria, nagbulaan sa hanay na pinamunuan ni Olaquer Calio na siya namang nauna sa sagupaan. Ito'y sunod na naman ang hanay. Hindi na kaaway. Tulad ng isang salmo-sarili kung pagmamasdan ng kapwa-tao. At kung ang puso at panooban ng mga anak ng bayan ay mananatili sa pagkaisa, matutubos sa pag-alipin ng kapuluan. Papansinin natin, si Eusebio Roque kasi hindi naman siya yung klase ng bayani na talagang kinikilala kahit saan eh. Pero kung titingnan natin yung kabayanihan niya, kung babalikan natin, lalo yung napanood namin play kanina, talagang sabi nga, di ba, meron pa nga doon yung music eh, di ba? Bagong Kristo. Parang nakakatuwa at nakakataba ng puso. Like ako, si Eusebio Roque din ako sa bagong generasyon. Di ba? Parang sabi ko, how I wish na sana kahit konti man lang nung nagawa ni Eusebio para sa lalawigan ng Bulacan, para sa bayan ng Panlimagawa. Isa po itong magandang play dahil ito pong play na to namumulat dito ang mga kabataan kung anong hirap o sakripisyo ang ginawa po ng mga bayani ng mga Bulacan. Siyempre po bilang isang Bulakenyo at bilang isang kabataang Pilipino, sobrang proud po. Hindi lang para sa sarili ko, hindi sa lahat ng Pilipino na kahit ganon, kahit simpleng bayan o simpleng probinsya, maraming bayani ang naninirahan o nanggaling dito. Ang ginampanan po doon si Eusebio Roque. Yung storya ng buhay ni Eusebio Roque. Ito yung pinakamahirap na nakuha kong role kasi inisip ko pa siya ng inisip. Pinuntahan ko pa yung lugar. Nag-research pa ako about sa buhay ni Eusebio Roque. Bakit po ba may malulupit na private? Kami mga paring Kastila na galing sa Mexico ay higit na edukado kaysa mga paring galing sa Estado. Kaya yung paring si Father Isaac, yun yung na-encounter at nag-alaga kay Eusebio Roque, ito nagbigay sa kanyang education. So ito din yung naging influence sa kanya para pamahalaan, magkaroon ng management skills. Kaya dito niya nakuha yung konsepto ng isang republika.